And the third document is the certificate of candidacy filed by Alice Gu as mayor of Bamban for the 2022 national and local election. Apat na dokumentong may fingerprints ni suspended Mayor Alice Go sa Bamban ang idinaan sa pagsusuri kanina ng mga eksperto ng fact-finding team ng Commission on Elections o COMELEC na nag-iimbestiga sa alkalde. Ito ang aplikasyon ni Go bilang botante noong April 2021. Gayon din ang fingerprints sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang tumakbo bilang alkalde ng Bamban noong October 1, 2021. At huli ang dalawang dokumento ng kanyang pagboto noong 2022 elections at 2023 barangay and SK elections o ang tinatawag na Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pinakalayo nito ay malaman kung ang fingerprints sa apat na dokumento ay magkakatugma. Ang resulta ng pagsusuri ay isusumite sa Law Department ng COMELEC. Ikukumpara naman ito sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ba ay tumutugma sa yung fingerprints na yan doon sa mga fingerprints na meron ng COMELEC, yung aming certificates of candidacy at saka nung nag-apply bilang botante? At tumutugma po ba yan doon sa mga dokumento na binigay naman sa amin ng National Bureau of Investigation? Kapag nagtugma ang fingerprints sa NBI findings na nagsabing si Mayor Go at ang Chinese national na si Go Huaping ay iisa, lumalabas na nagsinungaling ito sa kanyang COC na pinanumpaan niyang siya ay Pilipino. Dagdag pa ni Chairman Garcia, inaalam nila kung may material misrepresentation o pagsisinungaling si Go sa kanyang COC. Sa kahit po anong jurisdiction, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ang fingerprint ay binibigyan ng napakataas na kredibilidad, lalo na kung ito ay gagawin, isasagawa ng mga eksperto na dito. Inaasahan kung hindi bukas o Biyernes ay magkakaroon na ng rekomendasyon sa COMELEC and Bank ang kanilang Law Department batay sa resulta ng investigasyon kung may batayan o wala para sampahan ng reklamo si Mayor Go. Lalo na kasong kriminal ang inaasahang ihahain ng COMELEC, tiniyak ng komisyon na pasasagutin nila si Go bilang bahagi ng due process. Hindi, magre-recommend kami sa NBank kasi fact-finding investigation lang ito. So pag meron kaming findings, baka pwede kami i-direct ng Commission and Bank to file motu proprio and election offense case against the respondent. Hindi na issue sa COMELEC kung nasa bansa o wala na ang suspendidong opisyal. Samantala ayon naman kay Bamban Acting Mayor Leonardo Anunciacion, wala na siyang impormasyon sa kanilang alkalde. Dagdag pa ng Vice Alkalde, huli daw pumunta dito si Mayor Go sa munisipyo ng Bamban noong una itong dumalo sa pagdinig ng Senado at buhat noon, bukod sa hindi na niya nakita, wala na rin daw silang komunikasyon ng suspendidong alkalde. More than 1 month na po, hindi pa kami nagkita. Pero nakikipag-communicate po ba? Hindi po. Wala kami. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko po alam po. Tiniyak naman ni Acting Mayor Anunciacion na hindi apektado ang mga serbisyo ng kanilang bayan sa sinapit ni Go. Buo din ang kanilang suporta sa anumang hakbang tulad ng investigasyon sa isyu ni Go. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.